Nang dahil umano sa linya ng kuryente, nasunog ang mga bahay sa isang barangay dito sa Davao City. Sa Talisay, Cebu naman, sugatan ang isang lalaki matapos mahulog mula sa sinasakyan niyang truck. Ang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, tinatahak ng truck ang isang kalsada sa Talisay, Cebu. Papunta sana sa construction site ang truck, sakay ang 4 na trabahador. Umupo sa gilid ng likurang bahagi ng truck ang 65 anyos na lalaki nang bigla siyang mahulog. Ayon sa Talisay Traffic Operations and Development Authority, nagpapagaling na ang biktima mula sa tinamo niyang minor injury sa ulo. Naipablatter na rin ang insidente. Balaan ko palangga mo gid ko. Palangga taman ka. Naghihinagpis ang isang lalaki matapos masawi ang asawa niyang isang guro sa Leon, Iloilo. Nabangga at nakaladkad ng kotse ang sinasakyan niyang motorsiklo. Nagdiretso ako sa liusan. Way man ko nakulba kaya mo taon sa akon nga swipe man lang. Tapos pag abot ko sir, mas na-shock na gilang ko sir. Mga way na saya way na sa kabuhi. Nagluluksa ang mga estudyante at kasama sa trabaho ng biktima. Ayon sa Leon Police, mabilis ang takbo ng kotse kaya hindi napansin ng driver ang biktima. Lumabas din sa investigasyon na nakainom ang driver. Pasensya. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang suspect. Nilamon ng malaking apoy ang mga bahay sa isang barangay sa Davao City. Nagising na lang ang mga apektadong residente sa lugar na makita ng kanilang kapitbahay ang pagsiklab ng apoy. Sa datos ng Davao CSWDO, aabot sa mahigit 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala. 3 beses umanong nagpatay-sindi ang supply ng kuryente sa lugar kaya't hinala ng ilang residente. Problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng apoy. Ikatong nanimaho siya murag nang nasunog na wire ba kay tungod sa sig brownout palong brownout abod sa andar. So pag andar sa kuryente, alas 12 naman tutulog na mitanan kay alas 12 naman pod. Tulog na mitanan jud nakamatko na namin kay na may mga silingan ni sagit na sunog mo to among unang gibuhat gipanaog na matanan bata. Patuloy pang inimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Pansamantalang nakikisilong sa covered gym ang mga nasunugan. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.